Pakita ko sa inyo paano ko maghanap ng entry using this indicator. Ito yung free strategy ng Olimtrade, Japanese Pearl. Tinuro ko to last time. Actually, madali lang to. Intindihin nyo lang yung video ko last time, especially yung mga conditions bago kayo mag-enter ng trade. Okay, so ilagay na natin yung indicator sa chart. Ito yung Japanese Pearl, then click Enable. Hindi ko na-explain to in detail. Panoorin nyo na lang yung tutorial video ko about Japanese Pearl. Papakita ko lang sa inyo paano ko maghanap ng entry. Okay, so ito USD CAD, walang entry dyan. For sell to, kaya lang yung yellow line nasa taas ng red line. So hindi niya na-meet yung conditions natin. So i-skip ko na yan agad, hahanap na ako sa ibang market or assets. I-click nyo lang to para makapili kayo ng ibang market. So iisa-isahin ko yan hanggang makahanap ako ng entry. USD JPY na tayo, wala ulit entry kasi nalagpasan na ng price yung mga lines natin. So, i-skip ko ulit yan. Next, AUD USD, mas lalong walang entry, yung mga lines nasa cloud, so skip ulit. Next, GBP USD, wala ring entry, yung mga lines natin nasa cloud na, so skip ulit. Next, Euro USD, obviously walang entry. Nasa gitna na sila lahat ng cloud. Yung lines and candlesticks, so skip ulit natin. So, ganyan lang. Mag-scan kayo ng market na merong entry agad para hindi na kayo maghintay na matagal. So, next natin, NZD USD. So, ayan, merong entry. Okay for buy. Na-meet ang conditions natin pero mataas na yung price sa red line. So, mag-iintay tayo ng matagal for entry. You can wait, pero if ako, hahanap na ako ng ibang market. Quickler, skip natin yan kasi 5-second trade yan. Iba yung gamit kong strategy sa Quickler. Meron akong course niyan. If interested kayo, message nyo lang ako sa Telegram. Okay, so next is Asia. Ayan, so na-meet niya yung conditions natin for sell. Ang daming tailed bar, kung mapapansin nyo, hindi niya malagpasan yung red line. Maraming rejection. Kaya nag-decide ako mag-sell dyan. Iniintay ko lang matapos yung candle. Kapag tailed bar, mag-enter ako. So, ayan, nag-enter ako. Actually, late na yung entry ko dyan kasi nagdadalawang isip ako. Kung mapapansin nyo tong last candlestick, yung body niya nasa gitna. It means indecision. Pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. Mas okay kasi if bearish candlesticks ang makatouch sa red line. So, ayan, nag-sell nga ako dyan. And, win naman. Pero I suggest if makakakita kayo ng ganyang candlesticks, parang cross siya, then wag mo na kayo mag-entry. So, hanap ulit tayo. Balik tayo sa taas. USD CAD, no entry. Yung mga candles niya nasa cloud. Next, AUD USD, wala ring entry. Yung mga lines nasa gitna. Hanap ulit tayo. GBP USD, yung line nasa cloud. Skip na natin yan. Euro USD, same, no entry. Magulo tignan. NZD USD. Ayan, meron ako nakikitang buy entry. Na-meet lahat ng conditions natin and mukhang hindi tayo maghihintay na matagal. So, hintayin natin ang entry signal. Okay, first touch, tailed bar. Second touch, another tailed bar. Then, let's click buy. And win. So, meron tayong dalawang wins. Actually, pwede na kayo mag-stop. 2 wins na yan para di na kayo ma-stress sa paghahanap. Pero just to show you paano ko maghanap ng entry using this indicator, so hanap pa tayo ng iba. Actually, maganda tong indicator na to, lalo na kapag nasanay kayo, alam nyo yung conditions natin for entry. Isang tingin nyo lang sa market, alam nyo na agad kung may entry or wala. So, balik tayo sa taas. USD CAD. Obviously, walang entry. Nasa gitna yung mga lines. Next, USD JPY. Wala rin. So, skip ulit. Next, AUD USD. Yung red line nasa cloud. Skip nyo na yan agad. Next, GBP USD. Skip. Red line nasa cloud. Euro USD. No entry. Skip na natin. NZD USD. Mataas na masyado yung price. So, skip na ulit. Asia, magkakadikit na yung line, so skip din yan. So, ganyan ako maghanap ng entry, lipat-lipat ng market hanggang may makita akong magandang setup.
Kaya dapat alam nyo yung conditions natin ng entry para isang tingin nyo lang makakapag-decide na kayo agad if may entry or wala. Kung mabagal pa kayo tumingin, okay lang yon, masasanay din kayo. Ako kasi, ako gumawa ng sarili kong entry rules using this indicator, so alam ko na agad. By the way, for FTT lang to fixed time trades or binary options. And I'm using Olimtrade as my broker. So kung gusto nyo i-try, yung link nasa bio ko or i-message ako for the link. Hindi to pwede sa Forex iba kasi yung approach sa Forex. Meron din namang Ichimoku Cloud sa Forex pero iba yung entry. Soon magturo ako ng Forex pero basic lang, simpleng strategy lang para di mahirap. Sa mga nagtatanong if pwede to sa ibang binary options broker, hindi ako sure pero pwede nyong itry. Kasi nung pinag-aaralan ko yung entry nito sa Olimtrade platform, yun kasi yung gamit kong broker, medyo sanay ako sa galaw ng candlesticks ng Olimtrade market. Doon ako nakakapag-practice ng right entry. I-try nyo muna din sa demo. Okay, so ito, may entry ako nakikita. Two-tailed bar sa red line. Nagbaya ko dyan. And loss. So, ayan, ibig sabihin lang yan, may talo pa rin ang ating strategy. Lagi ko sinasabi, walang 100% winning rate strategy, okay? Unpredictable kasi ang market, kahit tama yung setup nyo, na-meet naman ang conditions natin for entry. Tingin nyo, tama naman yung ginawa nyo and all, pero hindi laging panalo, okay? I-accept nyo yon. Actually, nakadalawang wins na tayo kanina. If ayaw nyo ma-stress, okay na yon. Pwede na kayo mag-stop, mag-trade. Pero nakakita pa ulit ako ng isa pang entry kaya nagbaya ko ulit. Maraming possible entry tong Ichimoku Cloud pero hindi ko na kayo guguluhin. Mastery nyo muna yung isang tinuro ko para di kayo malito, okay? So, ganyan ako maghanap ng entry using Japanese Pearl strategy ng Olimtrade.